Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kawain Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na yung September 1 to 15, 2025. Umpisahan natin ang ating portal ng September 2025. Meron tayong 11 portal this September. 1 to 15 lang muna sasabihin ko ha. Saturn in Pisces in September 1. Spiritual discipline. Upgrade. Ito yung magkakaroon ka ng realization. Yan, may mga marirealize ka sa mga sitwasyon mo na inignore mo na in the past, yung mga inavoid mo in the past. Yan, magkakaroon ka ng ganon. Isa time to deal sa part na yun, i-deal mo, makipag-deal ka na this time. Huwag mo na i-avoid yun, kumbaga, sa iba sa inyo. And syempre, ito rin yung time na to set a boundaries. And syempre, solusyonan yung mga dapat solusyonan para sa pagpasok ng mga bagong darating na blessing sa'yo. Meron tayong Mercury enter into Virgo in September 2. Sa number 2 portal. It's a time to think the future. Magkakaroon ka ng, kumbaga dito yung mga clarity. Halimbawa, may gusto kang clarity sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Pwede kang magtanong o sa tao. Kung gusto mo talaga ng clarity, it is the best time para gawin mo yon. Also, whole September, it's okay sa tingin ko. Dito. Hindi sa tingin ko, tama. Di ba? Meron pa akong nag-question mark pa si ate. Pero kung hanggat maaari, sabihin mo. Kasi you want to clarity. Yun. Tanungin mo. Siyempre, handun rin yung when it comes sa sarili mo is magkakaroon ka ng mga katanungan din sa sarili mo na bakit ko to gagawin, para saan, paano, when it comes sa sarili mo. Yan. And syempre, meron tayong September 6. Ilan na ba to? Meron tayong September 6, Uranus retrograde. Ito is a breakthrough day. Ibig sabihin, may mga blessing ka na matatanggap from the universe. O tamo, blessing of victory in some endeavor. Congrats kung saan man niya. Maaaring you are related to Aries. Yan. Magkakaroon ka ng ganun. Yan. May mga blessing from the universe. Hindi ko alam in what way niya ipapadaan sa iyo yung blessing na yon. Pwedeng sa relasyon mo, pwedeng sa work mo. Pwedeng sa kapatid mo, pwedeng sa magulang mo, or someone. Basta may blessing na parating sa iyo. Mag-trust ka lang din sa intuition mo and have faith, ang sinasabi rin dito. And then, sa iba kasi sa inyo, ipapakita niya sa iyo yung sign sa iba kung paano, ano dapat mong gawin. Pwede siya by the repeating numbers, pwede siya sa panaginip, or pwede siya sa mga song, o sa tao, ganyan. Pwede yun. Meron tayong September 7. September 7 is full moon. Yan, full moon na tayo. Ito is, tawag dito is talaga, corn or harvest moon. Corn is yung mais, ha? Pero, because of the lunar eclipse, bulo lang ate, pasensyahan nyo na. Kasi medyo siya red din kasi siya, kaya mas unknown or sasabihin o tatawagin talaga ng iba na blood moon siya. Kasi sa color din niya at saka dahil din sa lunar eclipse. Kaya ganon. Pero, dito sa mga panahong ito, ito yung sitwasyon na either ikaw is magkaka-chaos or hindi ka magkaka-chaos. Bakit ate? Anong ibig sabihin? Kasi meron tayong dalawang eclipse. Meron tayong lunar eclipse at solar eclipse. Kaya either magkaka-chaos ka or hindi ka magkaka-chaos. Yun ang mangyayari sa'yo. Pero, syempre, umiwas ka sa mga tao o sa isang sitwasyon na makapagpapatrigger sa'yo hanggat maaari. Always ko naman sinasabi sa inyo, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Kaya pagka yung emotions mo is naging high, it will cause chaos. Diba? Kaya umiwas ka na lang hanggat maaari. Pero, hindi lahat kasi ng chaos is masama. No? May mga chaos kasi na makapagbibigay sa'yo ng enlightenment. May mga chaos kasi na makapagpapa-wake up sa'yo. Kaya, may mga chaos na ibibigay talaga sa'yo at hindi mo matatalikuran, no? Ang sinasabi dito. Pero, you need to be patient this time, Patient, have faith and trust. Release your emotions kung kinakailangan. Okay lang na umiyak, no? Magtago ka, umiyak ka. Kaysa naman na makipagtalo ka at magsabungan kayo, di ba?
or pumatol ka. Yun na lang gawin mo. Or, kumbaga, kung if you want to relax, pwede kang pumunta ng beach, ilog, ano ba yung mas matubig, or pool, pwede rin. O kaya naman, with sa sarili mo, yung yung tubig na ipapaligo mo, lagyan mo siya ng sea salt. Hindi iodized, sea salt, no? And meron tayo September 9. 9-9 siya. Sa astrology kasi, this sa moon in Aries. With come naman sa numerology, bulo si ate. Yun, is this the biggest number? Kasi 9-9 siya. It's a very powerful when it comes to a new lesson na makukuha mo. Pinaka-very good talaga siya. And magkakaroon mga asking for collaboration, partnership, makukuha mo rin yung pagkakaisa this month or a harmony sa nakikita ko dito. And then also, sinasabi dito ng portal na you need to search for someone with the same page. Also, at mag-going toward ka sa manifestation mo ha. Siyempre mag-action ka. Huwag ka lang, Lord, manifest action. And siyempre, 9-9 kasi is also completion. Anong ibig sabihin ng completion? This is time na may mga dapat ka nang i-let go. May mga sitwasyon na you need to cutting the cord. Okay? Also, the 9-9 is the best for investment. Kung may mga ilo-launch ka this time, 9-9 or September 9 is the best day na kailangan gawin mo yun kasi magiging very good siya. Halimbawa, gusto ko na mag-start ng YouTube channel. Gusto ko na mag-start ng TikTok. Gusto ko na mag-start ng ganito, ng ganyan. Gusto kong mag-invest ng tubigan and then gawin mo yun by this 9. O kaya naman gusto ko mag-expand ng business ko. 9 ang gawin mo siya. O kaya naman gusto ko maglagay ng pera sa stock na ganito. This time this is good. No? It's the best. Pero nasa sa iyo yun. Cutting the cord not serving you, ha? And meron tayong Moon in Gemini. Integration checkpoint ito. It will happen sa September 14 and 15. Ito yung sinasabi na you need to review what happened in the past. I-review ka lang ng review. Ay, namatay yung iPad. I-review mo lang ng i-review yon and then review and refine. No? Review and refine. Kinakailangan. And you need to going toward to your next chapter. Use your intuition to make a beneficial change. Ayan na ha, palagi ka magtatrust sa intuition mo kasi it will show you the way, yung mga sign. Tulad ng sabi ko kanina, fear, worries, tense situation. May mga aalalahanin ka talaga. Kung ano naman ito, kung ano sitwasyon ito, yan, may mga tense situation. Temporary situation is coming. Pwedeng ito is ito, si Dagger, no? Yung temporary. Ganyan. Kasi also, emotions, ano? There's an emotions ako nakikita dito. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa love life, pwedeng any situation. Ganyan. Pwedeng may mga inaalala ka rin, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng may mga sitwasyon na kinakabahan, natatakot, or may mga makapagbibigay sa'yo ng kaba. Kasi kung titignan ko dito, yan, puro problem yan eh. Problem to. Yan, no? Kasi maitim yung ulap niya, di ba? Yan, problem yan. Yung nakita ko dito, baka naman nasa ano ka, nasa tent ka, kung nasaan ka man yan, no? Kumbaga, dito rin yung lungkot sa nakikita ko dito. Short journey. Uy, may mga short journey happen in some aspect of your life, kung saan man yan. Meron kang temporary at meron ka ring short journey. Siyempre, honor and respect will come to you. May mga tao pa rin talaga na respetuhin ka. There's a honor also. Honor, bulo lang ate, no? Yan, ang nakikita ko sa iyo. Baka iba sa inyo, pagbabalik ng dating ikaw or may mga pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan, Tagalog talaga. Romance, celebration, and parties. Maaari din na eto na yon, no? Baka eto yon, celebration. O may mga pagwawagian na sitwasyon sa iba sa inyo, or may mga mangyayari, mga birthday, pagkikita, union, parties, collaboration, dealing, pwedeng gano'n. May mga creativity, joy, happiness, kung ano man yan. Pwedeng sa romance, may mga ganyan sitwasyon na ikasisiya mo. O may mga kasiyahan na magaganap o mangyayari sa'yo. Energy ni Gemini. Siyempre, dito yung victory. Also, may tao na nag-iisip sa'yo in a distance.
Energy ni Gemini. May mga naiisip ka raw? Ay, ano ba yan, anak? Nagpupo ka pa talaga. Okay, may mga naiisip ka raw na sitwasyon na pwedeng lalakarin mo, gagawin mo, aaksyonan mo, o kaya naman maybe sa travel, or isang sitwasyon na dati hindi mo magawa, maaaring ngayon gagawin mo na. Yan ang nakikita ko dito. May mga i-develop ka raw, or may mga pupukusan ka this time. Yun. And also, may progressing ako nakikita dito, no? May mga ipaprogress, you give an effort and hard work, or may mga sitwasyon na may mga gusto kang ma-improve o i-improve. Sa iba sa inyo, istataha kayo ng bagong direksyon. Pwedeng bagong trabaho, or pwedeng bagong posisyon, or bagong situations in life. Yun na nakikita ko sa iyo. May mga decision making ka daw na dapat desisyonan. At bigyan ng effort yun. Ang sabi dito. May mga iniisip ka talaga. Energy mo, dito naman yung yung lakas ng loob, katatagan, lakas ng loob, strength, syempre, sa nakikita ko dito, may mga biglaang mangyayari sa'yo. Pwedeng biglaang lakad, pwedeng biglaang movement, biglaang, any bigla tuloy. Biglaang desisyon. Anong parating kay Gemini? Biglaang mga magaganap o mangyayari. Parating sa kanya. Ay, ano ba yun? Ano po ito, universe? Ay, baluga! Hello, beautiful son. Mga anak! Sorry. Nagsalita ako. Nasa ko sila, doon sila sa naglalaro dun sa, dina-download. Na naman nila isa. Napindot nila. Okay, dito sa sitwasyon mo. Maluga talaga itong mga anak ko. Tingnan natin kasi, ay, may devil! May devil ka. May taong nag-iisip sa'yo na kabiguan, no? Dito. May tao na may dark thoughts sa'yo. May tao na stuck. And may taong stuck, may tao na feeling trap, or they feel niya kasi parang it's more on heartbroken, ito tao na to, no? Maybe this is you or someone, yun na nakikita ko dito. May mga unexpected situation na pwede kang ma-stuck, pwede kang matrap, yun na nakikita ko dito. Sa parating din sa'yo, ang nakikita ko dito, maaring may travel yung iba, no? Yun na nakikita ko. Meron kakaroon ka doon ng parang tulad ng sabi ko dito kanina, diba, sa processing, there's a slowly processing situation na nagaganap na nangyari sa'yo. Dito. Slowly processing to. Parating na panghihinaan ka ng loob, or magiging low yung energy mo sa akin. Ay hindi, dito sa card, yun na nakikita ko dito. May mga didesisyonan ka na maaring hindi mo pa madesisyonan, or nandun yung thinking or yung thought na yon. Also, parating, mamamanipulate ka daw ng sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. May taong bitter, may tao na walang sa katwiran. Also, maybe this is you. May tao na pwedeng kang masaktan sa kanya, or pwedeng mabastos ka, o pwedeng kung ano yung sabihin niya sa'yo, ganyan. May tao na may pang-aabuso no? Maybe ikaw aabusuduhin mo yung sarili mo, or someone is aabusuduhin ka niya. Yun. May taong cold. May taong cold. Ako nakikita dito na parang hindi siya gaano makikinig sa'yo. Or ikaw ito, hindi ka makikinig. May tao na dishonest. May nang aapi dito, no, sa sitwasyon.
yun ang aapi. Or pwedeng taong api. Yun ang nakikita ko dito. Sa sitwasyon mo, alam mo yung parang nagpapakatatag ka sa isang sitwasyon in life, pero deep inside, pagod na pagod ka na. Hirap na hirap ka na. Alam mo yun? Pero pilit ka pa rin nagpapakatatag doon sa bagay na yun, o sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Ikaw ba to? Kasi may tao dito na parang may pangako na hindi matutupad. Ganun ang nakikita ko dito. May taong controller, or maybe you control yourself or your emotions mo. So nakikita ko dito, yun. Anong dapat iwasan ni Gemini? So iba sa inyo, pagpapasya for something ito. Na hindi mo alam kung tama ba o mali, o kailangan na ba. Ganun. Ano dapat iwasan ni Gemini? Tama naman. Nasabi ko na siya dito. Ay, ano ba yan? Ano ba to? May nakikita ako sa inyong papers and documents. May susulata ka ba? Aasikasuhin? Or basta something papers and documents. Nakikita ko dito. Ay, lalalala. Hindi ko alam kung anong related sa iyo na. Dami namang card. Nagreklamo pa si ate, no? Okay, dapat mong iwasan mapanghinaan ng loob. Siyempre, isa yun. Okay, iwasan mo yung mapanghinaan ng loob. Yung hindi ka mag-focus sa fulfill or to achieve something into your life. Iwasan mo yung isang sitwasyon na ma-imbalance ka. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng tiwala sa sarili mo o believe sa sarili mo. Iwasan mo magmadali or being a rush, no? Mag-rush ng situation. Iwasan mo ma-loss of balance. Iwasan mo yung mga hindi pagkakasundo, pagtatalo, alitan. Isa rin yung maging palagastos ka. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon self-evaluation, and iwasan mo hindi ka maging aware in any situation into your life. Self-doubt, iwasan mo yun. No? And then, yung ma-hate mo yung sarili mo or magkaroon ka ng guilt in your situation, kasi it happened kasi may reason, ibig sabihin, di ba? And iwasan mo yung is not awake in a situation. Kung may mga bagay o sitwasyon na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, sabi nga dito, di ba, you need to trust your intuition. Di ba? Kasi andito rin si psychic ability, trust your intuition, di ba? Kaya kung sa tingin mo is this is the time, gawin mo na. Finish the unfinished if you want. Sinasabi rin dito. Huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo. Huwag kang malack of confidence, or huwag mong isipin na, bakit ganun? Bakit ganyan? Hindi pa ba sapat? Bakit may kulang ba? And ma-out of focus ka. Iwasan mo, ha. Tingnan natin. Kamusta ang love? Yung maging, yung maraming tumakbo sa isipan mo. Tsaka, you need to be patient. Haba mo yung pasensya mo, ganyan. Huwag pa bigla-bigla. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya, kung sino man siya. Love po ni Gemini. Ay, ano yan? Ay, ano yun? Jongit. Okay, sa mga single person po, universe. May mga binilak na kayo? Nyak, sa single person, dalawa kayo? Baka maring dalawa'y darating sa'yo or magkakaroon ka ng choices. Sa mga single person dyan, may tao na interesado sa'yo dito. May parating. Bagong tao. Bago to. As in, bago. Siguro siya,
Fire sign. Sa iba. Fire sign yung makikilala mo. Pwede siyang bagong tao. May bago tsaka luma eh. Fire din. Or pwede rin siya sa Pisces, Cancer, Scorpio. Ay, hindi ano pala to. Aquarius, Gemini, Libra. Same mo. Pwedeng same mo. Either fire siya or air sign. Yun na nakikita ko dito. Isa bago, isa luma to. Sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo naghihintay pa eh. Naghihintay. Andun pa rin yung waiting. Isa sa inyo hindi pa to nakaka-move on. Ibig sabihin, na-stagnant siya. No, itong taon na to sa'yo. Gusto niya ng new horizon sa'yo. Sobra siyang nahatak na nakaraan. Nagkakaroon siya, palagi kanya naiisip, or nandun yung pwedeng nadidream kanya, or naiisip, or vice versa, no, pointed name, wala pang alam mo dito. Yun na nakikita ko dito. Interesado pa rin naman siya sa'yo. Ang gusto niya ng resetting or new beginning sa iyo. Still waiting itong taon na to, no, sa nakikita ko dito. Kasi in the past talagang nagkaroon ng mga massive changes in this relationship, no. Maaring isa sa inyo is nagkaroon ng interest with someone, kaya nabuwag yung relasyon, no. Yun na nakikita ko dito. And then, if you are in relationship, ang nakita ko dito, pwedeng kayo is LDR o magkalayo kayo, no. Sa nakita ko. Sa iba naman, sa tingin ko, sa iba kung hindi kayo LDR o hindi kayo magkalayo, hindi magkasama kayo, di ba? Natural yun. When it comes sa relationship, meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Pwedeng alam mo na rin, or sa iba dito is meron siyang mga hindi nababanggit o nasasabi sa'yo. Pwedeng itong tao na to, or ikaw to ha, or yung may sikreto. Yun na nakikita ko. Or pwedeng ikaw sa kanya o siya sa'yo. May bago? Hindi ko alam kung dito sa card ko kasi, either dun sa hindi sinasabi na yun, pwedeng nagkakaroon siya ng interest with someone. Pwedeng ganun. Or pwedeng ikaw ito. No? Na doon yung nagkakaroon siya ng interest with someone, or vice versa, may tao nagkaka-interest sa kanya. Or sa kanya naman, vice versa din, either siya ang nagkaka-interest or may tao nagkaka-interest sa kanya. Ganun ang nakikita ko dito. Yun, may mga frustration no? May mga, iba dito siguro nagkakaroon kayo ng, hindi ko alam kung night shift ka, kaya ako nakikita na parang emotions or stress, depression, parang ganun sa nakita ko dito. Iba dito nahahatak ng nakaraan o may mga sitwasyon na kapag papahatak sa inyo o sa kanya. Ate, mahal niya ba ako? Masaya daw siya. Sabi niya. Ang hirap Ako din nahirapan kasi. Basta masaya siya, sabi niya sa'yo. Sabi niya dito, masaya ako. Sabi niya gano'n. Sana hindi ka pinabackstop ng karelasyon mo sa iba sa inyo. O pwedeng alam mo na rin. Sana hindi nyo to energy. Ganyan. Sana hindi nyo to energy. Pero masaya daw siya sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Masaya siya sa'yo. Ano ba yan, ate? Alam mo, hindi mo naman to energy. Diba? Huwag kayo masyadong apektuhan. Money ni Pisces tuloy. Ni Gemini. Money po ni Gemini. Or vice versa yan, ha? Ano to? Money po ni Gemini Universe. Okay. When it comes sa money mo, 4 and 4, oh. Pwede may nagbibigay sa'yo ng money or ikaw ang nagbibigay. Yun na nakita ko. Mahal nakaka-receive ka.
Or pwede rin na this time makaka-receive ka ng money. Or ikaw ang bibigay. No? Sa money mo kasi, ang nakikita ko naman nandito naman yung awareness mo, no? Sa iba, sa inyo, syempre, andun yung awareness. Pero nagkakaroon ka kasi ng comparison sa nakaraan at sa ngayon when it comes to money. Yun na nakikita ko sa'yo. Pwedeng naiisip mo dati, ganito yung sahod ko, ganyan, ganun. Pwedeng ganun sa iba. Yun. Meron ka daw ma-achieve by this September. Hindi man siya malaki pero you will achieve it. May ma-achieve ka raw. Hindi siya malaki pero makaka-receive ka ng money. Or ikaw ang bibigay. Health po. Kamusta yung health ni Gemini? May problema kayo sa money or sa trabaho? Ano dito? O pwede rin sa business, kung may business kayo. Pinag-iisipan kayong related to your stability. Okay, when it comes sa health, Gemini, sa health dito, siguro mga sipon, ubo, masakit na lamunan, throat, maaring ganun sa iba, or someone. Kasi may taong low energy ako nakikita dito. Pwedeng may sakit to sa blood. Yun. Yun na nakikita ko. Pwedeng mananakit yung katawan niya, may high blood, low blood, diabetes. Basta related to a blood. Or pwede rin na may mga malalaman pang, ikaw or someone, may mga malalamang sakit. Naku, wag naman sana. Diba? Pwedeng ganun. May mga nananakit yung mga kasukasuan, buto, kalamnan. Yan. Sa iba sa inyo. Low kasi yung energy na nakukuha ko. Sana wala namang lumabas pa na ibang Basta maging aware lang ikaw or someone into your life, you need to be aware. Advice po kay Gemini. Pwede mga ubo, yung mga mild sa iba, ganyan. Sa iba yan, medyo, kasi nag-low siya bigla. Parang pag bumaksak yung energy ng isa. Advice. May union Nakita kong union within the 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 hours, 2 minutes. Ganyan. Nangyari na or mangyari pa lang. When it comes sa advice, sabi dito self-care. You need to put boundaries of boundary ang kailangan. And syempre, may mga bagay na kinakailangan mo ng kalimutan, i-let go, or going toward to a new, na sinasabi dito. May mga revelation na darating sa'yo. Or may mga sitwasyon na masyashock ka raw. May mga sitwasyon na hindi mo makikita, biglang darating. Di ba nanakot pa talaga si ate? Si ate naman, okay na sana nang buwag pa ng ng senaryo And syempre, isipin nyo daw yung future nyo. Kung kinakailangan mag-save ng money, save money to secure, Ang sinasabi dito, masikpitan mo pa ang paglilikom o paghihigpit sa sarili pagdating sa pera or any situation into your life. And syempre, tatandaan mo, you are the survivor. Don't give up. Any situation na nangyayari sa'yo this time or mangyayari pa more sa'yo this time is si universe kasi ang gumagawa nun. Ibinibigay niya sa'yo yun to wake up, to going toward ka sa bagong sitwasyon mo. Yun ang sinasabi dito. Or para ma-aware ka rin. Ganyan. Diba? Kaya, si universe ang may gawa nun. Kahit napilitin mo na umiwas, mangyayari siya. Expect the unexpected.
going toward ka lang sa success mo, ha? Always try to make it balance sa lahat ng aspeto ng buhay. Harmony is needed. Arigato namaste, God bless.